Amen. At ang pag-ibig po ng Diyos, siya lamang po ang mayroong faithful love sa ating lahat. So ano nga ba ang ibig sabihin ng faithful? Ito po, sabi po sa Merriam-Webster, ito daw po ay steadfast in affection or allegiance, firm in adherence to promises or in observance of duty, given with strong assurance. So, steadfast, firm, and strong assurance. In other words po, matatag, matibay, maaasahan, hindi nagbabago. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Regardless kung ano man pong sitwasyon, regardless kung gaano man kagaspang at kasama natin, mahal po tayo ng Diyos. At tapat po siyang magmamahal sa atin hanggang huli. So ano nga ba ang naidulot ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 6, the power of His faithful love removes sin's guilt and grief over us, over you. So ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, ito po ang nag-alis sa atin ng ating mga kasalanan. Binura po ng pag-ibig ng Diyos ang mga kasalanan natin. Di ba po? Hallelujah. Kumbaga tayo po ay mga, kung tutuusin parang sa isang hukuman, tayo po ay mga kriminal, no? Na hinatulan ng kamatayan. Pero sabi po sa Romans 8:1, the case is closed na. Ibig sabihin, there is now no more condemnation sa ating Panginoong Jesus. Hindi na po niya nakikita ang kasalanan sa atin. Yes. Wala na po kapangyarihan ang kasalanan sa ating mga buhay. Hallelujah. Yun po, sabi nga po sa Romans 8:33, who then would dare to accuse those whom God has chosen in love to be His? God Himself is the judge who has issued His final verdict over them, not guilty. So sa kaso, parang so kung may judge, hinatulan na po tayo ngayon ng not guilty. Wala na po tayong kasalanan. At sino po ang nagpawalang sala sa atin? Ang Panginoong Jesus. Dahil inako niya po yung kasalanan na dapat po tayo, di ba? So, ang Panginoong Yesus po ang nagpalaya sa atin. Sabi nga po sa Galatians 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yesus. So binura po ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga kasalanan. Next slide, God's faithful love enables us to love others as He has loved us. Diba? Sabi po sa John 13:34, so I give you now a new commandment, love each other just as much as I have loved you. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos ngayon, di nyo po ba napapansin, nakakaya nyo nang mahalin yung mga taong hindi naman kamahal-mahal? Amen? Diba nakakaya mo nang unawain yung taong talaga namang, di ba sa paligid natin, ang daming taong nakakainis, nakakairita sa atin, na parang gusto natin, kung sa dati nating buhay, kung hindi tayo Kristiyano, kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, lahat po siguro ng tao na may umano sa atin, bumangga sa atin, papatulan natin, walang makakalampas, lalo mga kabitenyo, ang tatapang niyan, di ba? So, hindi na po tayo ganoon. Ngayon po, nahahabag na tayo sa kapwa natin. Ngayon po, gusto na natin silang mahalin. Gusto nating ipakilala, ibahagi ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Meron na tayong malasakit sa kanila, di ba? Ganoon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minamahal po tayo ng Diyos. Sabi sa Romans 5 verse 8, paano pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Nung tayo'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. That's how God demonstrated His love for us. And that's what we are now doing sa ating kapwa, sa ating asawa. Naalala ko po yung isa naming speaker, noon po sa isang fellowship, dahil nag-celebrate kami ng Hearts Day sa isang ministry namin. Meron po siyang asawa, na niligawan siya. Di ba nung araw, matanda na po sila ngayon, senior na. Nag-share po siya noong araw po ay niligawan siya, pinakasalan. So akala niya talaga tapat yung lalaki niya sa kanya. Pinakasalan siya. Pero alam niyo po, puro sakit ng loob, puro sama ng loob ang binigay sa kanya ng asawa niya. Natuklasan niya na
meron pa pala siyang isang babaeng pinakasalan. Siya ang unang pinakasalan, pero meron pang isang pinakasalan. So iniisip niya, siya yung tunay na asawa. Pero later on, ilang taon ang lumipas, mga matatanda na rin sila, na-discover niya, wala palang visa yung kasal niya. Pero siya ang una. At yung journey nila na bilang mag-asawa, paulit-ulit siya sinasaktan, nagkasabay sila nagbuntis. Dalawa asawa ng lalaki, nagbuntis sabay. Diba? Tapos ilang beses niya po, 3 beses niya inattempt na magpakamatay dahil hindi niya na po talaga kaya yung panluloko ng asawa niya. Una po, gusto niya tumalon sa tulay. Gusto niya na tapusin ang buhay na ito, sabi niya. Pero ang tapat ang pag-ibig ng Diyos, may dumating na kakilala niya para hindi matuloy ang pinaplano niya. Pangalawang attempt niya, nagpatihulog siya sa hagdan. May sumalo, may biglang dumating na tao, nasalo siya. Kita niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Tapos pangatlo, malalaki na yung anak niya, 8 years old po, yung panganay niya, sabi niya, inom na lang tayo ng lason, gusto ko nang mamatay. Sasama ba kayo sa akin mga anak? Sama, syempre nanay, madaling makumbinsi mga anak. Sige po mami, nanay, sama po kami. Nung oras na paiinumin niya na, unahin niya yung mga anak niya, tapos susunod siya. Nung oras na paiinumin niya yung mga anak niya, tumating yung asawa niya at tinabig yung laso na iinumin nila. Pambomba daw po sa kape kasi sa bundok na sila nakatira noon. Napakabuti ng Diyos. At nagtataka ako, sabi ko nga sa kanya nung nakausap ko, ate, paano mong nagawa yun? Siguro una palang magkasala sa akin ang asawa ko ng ganoon. Hindi na kami tatagal magkasama. Pero bakit ka nanatili sa tabi niya? Diba tayong mga tao po, kumbaga tayo kung lumaban tayo ngipin sa ngipin, sinaktan mo ko, sasaktan kita. Paano kung ang Diyos ay ganon, di ba? Walang habag sa atin. Saan tayo pupulutin? Sabi niya, kasi po sila, bago maging mag-asawa yung babae, Kristiyano na. Yan po ang isa sa napakagandang nangyayari sa buhay natin. Pag po naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo, sasabihin sa kanya, bakit ka nagpapakamartir dyan? Baliw ka, tanga ka, sabihin ang tao sa paligid natin. Pero dahil ang pag-ibig nga ng Diyos ang naghahari sa puso niya, mananatili siyang tapat sa asawa niya kahit hindi tapat ang asawa niya. Ganoon po tayo ngayon nagre-response. Nakakaya po nating mahalin ang kapwa natin kahit paulit-ulit tayong niloloko, paulit-ulit tayong sinasaktan. Patuloy pa rin tayong gumagawa ng mabuti. Kasi po, we fight the good fight of faith, di ba? We do good things doon sa gumagawa ng masama natin. Paano natin nakaya yun? Dahil po, the love of God was shed abroad in our hearts through the Holy Spirit, sabi sa Romans 5:5. So, yun po ang power ng kapangyarihan ng Diyos kung yun po ay naranasan at natanggap niyo. God's faithful love is the fulfillment of the law. Ito po yung nagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Because in the Old Covenant po, kung kayo po ay nabasa nyo yung Old Testament, puro utos ang Panginoong Diyos sa mga Israelites. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magsisinungaling. Lahat po yan kailangang matupad. At kapag hindi mo natupad ang buong kautusan, yung isa lang ay ang hindi mo natupad, hindi pa rin, bagsak ka pa din kumbaga sa exam. Kailangan perfect mo matupad para ma-earn mo yung favor, ma-earn mo yung blessing, yung kapatawaran ng Diyos. Kailangan meron kang isacrifice pa. Napakadami. Nakututusin mo ang hirap. Naalala ko nga po noon, nagbabasa ako, elementary pa lang po ako, mahilig na akong magbuklat ng kahit anong libro. So yung lumang Bible sa bahay namin, nabasa ko po doon sa Exodus, no, yung mga utos, di ba? Kay Moses, at sabi ko, may nabasa ko doon na huwag magsisinungaling. Eh sabi ko, madali lang to, huwag magsisinungaling. Pero mamamalayan ko na lang sa sarili ko, nagsisinungaling na pala ako. Tapos pag hindi ko nagagawa yung mga utos, parang pag hindi ko nagawa yung isang mabuting bagay, napuprostrate ako, nadidisappoint ako. Sabi ko, bakit ganun? Gusto ko namang maging mabait, pero ang hirap palang maging mabait.
Yung may kantang gano'n, no? Gusto mong bumait pero di mo magawa. Why? Because tayo po ay, because of the sinful nature na dala-dala ng pagkatao natin dahil doon sa nangyari na the fall of Adam, di ba? Yung pagkakasala niyang unang tao, dala-dala po natin yun eh. Pero ito po, pinadali ng Panginoon yung ating state. Di ba yung paano natin matutupad ang utos? Sabi sa Romans 13:10, love makes it impossible to harm another, so love fulfills all that the law requires. So in the book of Romans po, makikita po natin dyan ang kapahayagang biyaya ng Diyos na nagpapalaya sa mga mananampalataya mula doon sa performance mentality. Kasi po sa Old Covenant, performance mentality po doon. You have to do good works para ikaw ay ma-bless ng Panginoon. 'Di ba? Para ikaw ay mapatawad, mag-offer ka. So para bang nakasalalay sa ating gawa in the Old Covenant. So dito po sa book of Romans sa chapter 10 particularly, makikita natin kung paano ang pagtitiwala at pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang magliligtas sa atin. 'Di ba? Especially 'di ba sa Romans 10:9-10 na kung ipahahayag ng iyong mga labi na ang Panginoong ang Panginoong Hesus ay nabuhay, na muli at sasampalataya ka, maliligtas ka. Yun lamang po. Maliligtas na tayo. And sa Romans 13 po, pag binasa niyo po sa chapter 8, verse 2-11, sinasabi po doon na yung mga utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang makikiapid, basta yung mga utos po doon, ay nasamap na lang po na sa isang utos. Ano pong utos na lang ang sinabi po ni Pablo doon na ginawa ng Panginoon, ang magmahalan lang po tayo. Kasi po, di ba, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka naman mag-iisip na ikakapahamak niya. Hindi mo siya lulukohin. Hindi mo siya nanakawan. 'Di ba? Hindi ka, alam mo 'yon, hindi mo siya sasaktan. So that means love fulfills all that the law requires. So yun po ang tumupad sa lahat ng utos. Ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang nagpagaan sa atin paano ngayon mamuhay. Mananampalataya lamang tayo sa Kanya at yung pag-ibig ang magiging motivation natin para matupad ang lahat ng utos. Amen. Amen. Wait lang, dumilim Ayan. So next po, kasi nga po sabi sa Romans 8:2-4, ayan, malaki naman, nababasa nyo, every righteous requirement of the law can be fulfilled through the Anointed One living His life in us. So kung ang Panginoong Hesus po ay nasa inyo, tinanggap nyo, na-fulfill nyo na yung requirement ng batas ng mga inuutos. Diba? Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus ang tumupad sa lahat ng kautusan. God's faithful love leads people to repentance. Amen? Nakakatunaw po ng matigas na puso ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Totoo po ba? Kasi po tayong lahat dati nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Kilala lang natin ang Diyos sa pangalan. Nung wala pa tayong personal encounter sa Diyos, matitigas po ang puso natin Maipilit natin yung gusto natin. 'Di ba? 'Di ba sabi dito, do you realize that all the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? So yung kabutihan ng Diyos, yung pagmamahal niya, ito po ang tumunaw sa matitigas nating puso. Yung nalaman natin na may isang taong nagmamahal sa atin ng tunay, ito po ang naging motivation natin para po tayo ay gumawa ng mabuti at talikuran ang mga kasalanan natin. Amen. Diba? Sino, diba, nabalitaan ko, naging speaker nyo si Pastor Dolphy. Nag-attend po ba lahat kay Pastor Dolphy? Na-inspire po ba kayo sa buhay niya? Doon pa lang sa buhay ni Pastor Dolphy, diba? Parang imposible na mabago pa ang buhay niya. Nasa kulungan na siya.
Kasama niya lahat ng klaseng masasama ng tao doon. Pero isang beses nanonood siya ng TV. Tapos may nagpipreach ng mabuting balita, sinasabi na mahal ka ng Diyos. Sabi niya parang yung nasa TV, sinasabi na alam yung buhay niya. At doon po, sa isang mabuting balita na natanggap niya na bago ang buhay niya dahil na-realize niya na mahal pala siya ng Diyos. At ang daming favor and blessing na dumating sa buhay niya, nakalaya siya. At tunay nga, nung nakalaya siya, hindi na siya bumalik doon sa dati niyang buhay. Why? Because he experienced the faithful love of God na kahit nandoon siya sa bilangguan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Doon niya pa nakilala ang Diyos. Diba? Ito lamang po, ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang makakapagpabago sa tao. Amen. Amen? So alam niyo po, gusto kong ibahagi sa inyo, ang asawa ko napakabuting tao niyan. Asawa ko lagi yung testimony ko. Napakabuting tao niya nung binata pa siya. Generous na siya talaga by nature. And marami siyang barkada. Doktor siya, tapos ang mga barkada niya po tambay. Pag po araw-araw, kinuwento niya lang sa akin, nung mag-asawa na kami, kinukwento niya sa akin. Yung mga barkada niya po, gabi-gabi nandoon sa apartment na inuupahan niya. Gabi-gabi pinapainom niya. And then one time po, nagpunta pa sila dito sa may Dasma, parang isang, bar. Isang jeep inarkila niya. 10,000 ubo sa pagpapainom lang. Para ba sabi ko, wow, para kang kakandidato lagi kang may painom. Tapos dumating po daw siya sa buhay niya, napagod na siya. Na gusto niyang baguhin ang sarili niya pero hindi niya po kaya. Nagsasabong siya, nag-iinom siya, barkada, hindi niya napapadalhan ang nanay niya sa probinsya. Di ba kita niyo yung pagnanakaw ng kaaway sa magandang plano ng Diyos sa atin? Ang gandang future ng hinaharap niya. Pero paano kung hindi niya natagpuan ang pag-ibig ng Diyos? Paano kung walang isang tao na nagbahagi sa kanya, na may isang Diyos na tapat na nagmamahal sa kanya at may magandang plano sa buhay niya? Kahit doktor pa, kahit sino pa pong mataas na pinag-aralan, ano man ang narating niya, kung wala po ang Diyos sa buhay niya, kulang. Amen. Wala pong direksyon. Yes. Ang pag-ibig po ng Diyos ang magpapabago sa buhay ng tao. Amen. Hindi po ako ang nagpabago sa buhay ng asawa ko. Ang Panginoong Diyos po. Kaya po, dapat po talaga sisimulan natin ang lahat sa Panginoong Diyos. Kasi kahit ano pong pagbubunga nga natin sa mga mahal natin sa buhay, na nagiging nagger tayo, maiinis lang yan sila sa atin. Iluhod natin sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahalang gumawa ng paraan niya. Tayo, hihingi lang tayo ng tulong. So yun po, nabago po at pinagsisihan ng aking asawa yung mga ginagawa niya at nakita natin kung anong resulta, di ba? When people turn from his sin doon sa kanyang ginagawa. So the power of God's love transforms life. Diba? Ito ang nagpapabago sa buhay ng tao. God's faithful love stimulates good works. Sa Hebrews 10:24 po, sabi po dyan, discover creative ways to encourage others and to motivate them towards acts of compassion, doing beautiful works as expressions of love. So kung in the old covenant po, kaya tayo gumagawa ng mabuti ay para tayo'y maligtas. Ngayon po, hindi na ganon. Kaya ka na gumagawa ng mabuti ngayon dahil may tinanggap kang mabuti at bilang pasasalamat at bunga ng tinanggap mong mabuti, gagawa ka ngayon ng mabuti. Why? Because you want to bring honor in the name of God. Amen. You want to bring glory. Gusto mo maipakilala ang Diyos sa lahat ng tao kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi marami pong mga nagsasabi na hindi mabuti ang Diyos, di ba? Sasabihin, kaya ka nagkasakit kasi tinuturuan ka ng Diyos. May tinuturo ang Diyos sa iyo. Hindi po ganoon ang Diyos. Hindi sa Diyos galing ang sakit. Amen. Kaya ka nagkukulang ngayon kasi may tinuturo ang Diyos. Kaya ka naghihirap. So dati tayo, ginigilty tayo ng kaaway. Diba? So kailangan ganito ang gawin mo.
magganito ka, magbasa ka ng Bible, magdasal ka ng paulit-ulit, ng ilang beses. Diba? Yung in the past na mga pananampalataya natin, gano'n, magdasal ka ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan, papunta sa altar, diba? Na para bang pag yun ang ginawa natin, maliligtas natin ang ating mga buhay. Hindi po. Ngayon po, kaya tayo magbabasa ng Bible because we want to know more deeply ang Panginoong Jesus. Because we want to grow our relationship. Magkaroon tayo ng deeper revelation sa kanyang salita, di ba? Kung ano pa yung plano niya sa atin. Hindi ka magbabasa ng Bible para magbanal-banalan. Because we are already holy. Di ba? In Christ Jesus. Okay. Kasi di ba noong araw, parang naalala ko nung bata ako, sabi ng mga tao doon sa paligid ko, linggo na, magsimba naman kayo para mabawasan ang kasalanan nyo. Kung sino ganoon, may narinig na ganoon, di ba ganoon, kaya ka magsisimba, ay para daw mabawasan ang kasalanan. So parang inilalagay nga natin yung ating mga kaligtasan sa ating mga gagawin. Hindi po. Kasi po, ang Panginoong Jesus ay sapat na upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. So it is the fruit of our salvation, yung pong paggawa natin ng mabuti. So ngayon po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, may malasakit na po tayo sa kapwa natin, di ba? Gusto nating gawan sila ng mabuti, di ba? Amen. Gusto din nating ipakilala ang Panginoong Jesus. So ngayon, bakit tayo uma-attend ng Bible study? Diba? Hindi para i-please si Lord. Diba? Kasi na-please na ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay nung sinampalatayanan natin ng Panginoong Jesus. So uma-attend tayo ngayon ng Bible study to grow. Diba? To be equipped. Diba? Matuto pa. So, ayan po, mahal po tayo ng Diyos regardless of what we do. Diba? Amen. Mahal niya tayo dahil wala siyang magagawa kundi mahalin tayo. Why? Hallelujah. Because God is love. Amen. Siya yun eh. Yun po ang true nature ng God. Hallelujah. Minamahal niya tayo kahit, di ba parang pag tayo inisip natin, minsan tayo, pag may nagawa ko sa baka hindi na ako mahal ni Lord. Hindi po, hindi natin lubos na nakikilala kung pag-iisipan natin ang Diyos ng gano'n. Hindi natin lubos kilala ang Diyos. Kasi po, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagpa-fluctuate. Hindi po siya patay-sindi. Hindi po ito gaya ng pag-ibig ng asawa natin o pag-ibig natin sa asawa natin na minsan nata-turn off tayo. 'Di ba? Ang Diyos hindi po nata-turn off sa atin. Yan po lagi ko sinasabi. Pagka minsan giniguilt trip ako ng kaaway, ay, kaya wala ka natanggap na blessing ngayon, ganyan-ganyan, kasi may ginawa kang ganito. Minsan yung isipan natin, di ba, dyan ang battlefield natin eh. Diyan nilalagay ni Satan yung mga doubt. Pero sasabihin ko, hindi nag-turn off ang Diyos sa akin. Amen. Mahal na mahal ako ng aking Diyos. Di ba? So, hindi mo yung masasabi kung ikaw ay laging nakikinig sa kaaway, sa isipan mo. So, yan. So, ngayon po, di ba, may mga kasamahan kami dito na talagang hanggang dito nakarating yung Bible study. Amen? Amen. O di ba, sino gumawa nun? Di naman magkakakilala kami nila Sisbe. Di ba? Ang Panginoong Diyos ang kumikilos, di ba? Para tayo Amen. ay magkaroon ng, ministry na magpapakilala sa Kanya. So, itong mga tao na to na nagbatuturo po sa inyo, ginagawa nila ito ng libre. Bawat isa sa atin, alam ko, ganun tayo. Ginagawa nating magbahagi ng libre. Ano bang mapapala natin? Di ba ngayon, kailangan lahat may bayad. Pero ang mga anak ng Diyos na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, laging libre, freely and with joy. Hallelujah. Ginagawa. Amen. Ang lahat ng paggawa ng mabuti, yan po yung fruit of salvation natin. Yung paggawa natin ng mabuti, hindi na tayo humihingi ng kapalit. Amen. Amen. So yan, acts of compassion, doing beautiful works as expression of love. Yan po yung ating expression of love ngayon doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. God's faithful love never ends. Sa Psalm po, pag po binasa niyo po ang Book of Psalms, paulit-ulit mong mababasa doon na ang pag-ibig ng Diyos ay walang maliw, hindi natatapos. His steadfast love endures forever.
So, ibig sabihin lang po nito, totoo pong may forever. Amen? Kasi po, ang dami, sa generation ngayon, ang dami kong naririnig, mga kabataan pa man din, laging sinasabi, walang forever. Mga kapatid, meron pong forever. Huwag po tayong umagri sa mga nagsasabing walang forever. Meron pong forever. Sabihin nyo, sa Panginoon, mayroong forever. Amen. Amen? Diba, ang dami ngayong balita sa showbiz. Sino ngayon ang mahilig manood ng mga balitang pang showbiz? Simula pa last year hanggang ngayon, ilang mga artista na yung mga mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa ang naghiwalay. Diba? O diba yung mga sikat na sikat like Katniel? O diba, ang tatagal na. Sila Kim Chu, si Lim. Tapos diba may bago ngayon si Bea Alonso. Diba? Ang dami ngayon na nagsasabing walang forever kasi at tinitingnan natin po na relationship ay yung mga artista, mga sikat, mga celebrity. Diba? So kung gusto po natin ng forever, doon po natin matatagpuan ito sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang lahat po, ang starting point po to forever is the Lord Jesus. Amen. Doon po, si Jesus po dapat ang foundation ng lahat, especially sa pag-ibig. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi po yan nagwawakas. Amen. So, God's faithful love made us complete. Ang pag-ibig po ng Diyos ang kumukumpleto po sa ating pagkatao. Kahit po tayo po ay lumaki na walang magulang, hindi po ito excuse para sabihin mo na hindi mo naranasan ang pagmamahal. Hindi po ito excuse para mapariwara ang buhay nyo. Amen. Sa Ephesians 3:19, sabi dito, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So, kailangan daw po nating maranasan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Although, ito pong pagpipreach ko tungkol sa pag-ibig ng Diyos, wala pa po ito sa kalingkingan ng lawak ng pag-ibig ng Diyos para mapag-usapan natin lahat ang tungkol sa love ni God. Pero, ang dalangin po ni Pablo sa mga taga-Epeso, maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Tayo din po, yun din po ang prayer ko. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero paano nga ba mararanasan kung tayo ay kontento na sa mga buhay lang natin? Kung hindi po natin isi-share ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano niya tayo kamahal. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So dito po natin mararanasan sa pag-ibig ng Diyos, pag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, parang wala ng kulang. Have you heard successful people, sikat, mayaman, maganda, hinahangaan ng lahat, pero at the end of the day, mararanasan nila na bakit parang kulang. Ang dami pong mga artista, mga celebrity na nahahantong sa suicide. Nagpapakamatay, tumalo ng building, uminom ng sleeping pills, na overdose, 'di ba? Na-depress, nawala sa sarili. Why? Kasi at the end of the day, hinahangaan ako ng mga tao, pero pag mag-isa na lang ako, bakit ganun? Parang may kulang. Alam niyo po, dahil kung ano ang kulang, kung sino? Ang Panginoong Yesus. Walang Panginoon sa buhay niya. 'Di ba? On the other side naman, may mga simpleng tao lang na para bang wala man na problemang pinagdadaanan sa buhay. Ang sasarap ng tawanan, kahit ang ulam ay simpleng tuyo lang at kamatis, ang saya-saya nila, nagpupuri sa Panginoon. Diba, kahit hindi maganda ang bahay, kahit kubo lang, ang saya. Nakakita na kayo ng ganong tao. Sa atin yung mga Kristiyano nakikita. Amen. Diba, hindi natin kailangan maging mayaman. Akala natin ang pera ang magpapasaya sa tao. Hindi po. Oo, kailangan natin ng pera. Huwag natin isang tabihan. Kailangan natin ng pera, pero hindi po yan ang kukumpleto sa buhay natin. Amen. Ang pag-ibig po ng Diyos ang kukumpleto sa atin. The blessing of the Lord make us rich
And He Yes. adds no sorrow to it. Sino po yung blessing na tinutukoy doon? Ang Panginoong Yesus po yung blessing na tinutukoy, blessing ng Diyos sa atin. Yes. And if you have Christ in your heart, you have everything. Amen. Diba? So ito po yung power ng pag-ibig ng Diyos. Ito po yung success na meron ang bawat isang Kristiyano na na-encounter ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung kumumpleto sa atin. Yun nga po, gaya nga ng nakwento ko kanina, sinabanggit din ni Daddy sa akin, saya-saya niya, sabong dito, inom doon, dati, may mga chicks pa nga siya, di ba? Sabi niya, dumating sa punto ng buhay niya na ang lungkot-lungkot niya, isang gabi ang lungkot-lungkot niya, at doon siya nanalangin. Sabi niya, Lord, ayoko na ng guntong buhay, parang walang direksyon. Doktor ako, pero parang walang direksyon ang buhay ko. So, pinag-pray niya na mabago ang buhay niya. At doon naman ako dumating sa buhay niya. Bumaba yung buko. Hindi po ako ang nagpabago. Dahil even nga, sabi ko nga, nakwento ko sa inyo, yung simula ng pagsasama namin, hindi maganda. Newlywed, pero hindi po naging maganda. Ngayon po, binago talaga ng Lord. Bakit po? Puro kami Bible study nung naging mag-asawa kami. Kahit po siya ay may bisyo, hindi niya naman po binabaliwala yung mga invitation na mag-attend ng Bible study. So, habang siya'y nagbibisyo, nag-a-attend ng Bible study, pero sino po ang nanalo? Ang pag-ibig ng Diyos ang nanalo sa buhay niya. Nakawala siya sa bisyo. Diba? The faithful love of God, the power of the faithful love of God, ang nagpalaya sa kanya doon sa mga tanikala niyo. Kasi imagine niyo po, kalululuhan niya po nagsasabong. Kalululuhan niya hanggang sa generation nila hiwalay sa asawa. Dahil ano? Dahil mas mahalaga ang bisyo ng sabong. Kung hindi po niya na-encounter ang pag-ibig ng Diyos, di ba nakakatakot isipin na baka yung mga anak ko, ganoon din ang mangyari dahil hindi niya maputol. Hindi natin kaya putulin yung sumpa. The curse of the law. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, kaya ko yan. Amen. Amen. That's the power of the faithful love of God. Amen. And true enough, nakita ko sa buhay ng asawa ko. Sa buhay ko, nakita ko, lahat po tayo may karumihan, may kasamaan in the past. Nakalaya tayo. Kung hindi pa tayo, meron man dito na hindi pa nakakalaya sa mga kung ano-anong mga sama ng loob, pasakit, unforgiveness. Kapatid, nararanasan, hindi mo pa yata nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi pag naranasan mo, mag-uumapaw. Mag-uumapaw, hindi mo kayang pigilan. It's the living water that is inside of you that will continue to flow in your life. Amen. And that's the power of God's faithful love in our life. We are uncontrollable sa pag-ibig ng Diyos. Magpo-flow yan automatic, hindi mo kailangan trabahuhin. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano nasa puso mo, yun lang ang lalabas lagi sa bibig natin. At kung ang pag-ibig ng Diyos ang nasa puso natin, kahit may nakakasakit sa'yo, pag-pray na lang natin kay kapatid. Diba? Ganon tayo ngayon lalaban. Hindi na natin papatulan. Why? Because we have the fruit of the Holy Spirit. Diba? Nakikita daw ang bunga natin sa ating mga gawa. Amen. Amen? So, diba? So, alam niyo po, ako po, nung naging Kristiyano po ako, so tayo bilang kabataan, lahat tinatry po natin, mga barkada, na-impluwensya ng barkada. Lalo ngayon, di ba, parang very ngayon ng mga kabataan eh. Pero kapag founded po tayo sa Word, alam po natin, hindi na yan dadaanan ng mga kabataan natin ngayon. Ako po, dati nag-try po ako mag-yosi, nag-try din po ako mag-inom, di pa ako Kristiyano. Pero nung na-encounter ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin na kahit ganun ako, minahal ako ng Diyos, ito po talaga ang nagpabago sa aking buhay. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Iningatan ko ang pangalan ng Panginoong Yesus na daladala ko sa buhay ko. Sinasabi ko na born again ako, tapos ganun pa rin gagawin ko, magyoyosi ako, makikiupo pa rin ako sa mga, di ba, ginagawa ng mundo? Hindi. So yung pag-ibig ng Diyos, ito yung nag-iingat sa ating mga mahal sa buhay. Mga mahal natin. Halimbawa, just like pagmamahal ko sa asawa ko. Di ba dahil iniibig ko siya, iingatan ko ang pangalan niya, hindi pwedeng makita niya ako na kung kani-kaninong lalaki sumasama.
So, ganun din sa Panginoon Diyos. Sabi nga sa Psalm 23 verse 3, di ba? He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kaya tayo lumalakad ng matuwid dahil sa pangalan na daladala natin, pangalan ng Panginoong Yesus. So yun po. At tunay nga po, no, ang pag-ibig ng Diyos ang kumumpleto sa akin. Sa ating lahat, alam ko po, dahil nandito tayo ngayon, hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala yung mga gawain ng Panginoon. Kasi kung nasaan ang presensya ng Diyos, kung nasaan ang gathering ng mga anak ng Diyos, talagang parang wala tayong problema. Si Sis Beck nga, kapag may Bible study sa Tormy, gano'ng kalayo naman yung lalakbayin niya, di ba? Para lang makapag-fellowship. Kasi sa fellowship din po, doon din po tayo lumalakas. Gaya nga po nakwento ko, yung speaker namin na nag-share tungkol sa love life niya sa asawa niya. Kung hindi tayo nag-attend doon, iisipin mo, ikaw na ang may mabigat na problema. Pero yung pala, si Sister Nelly, sabi ko, grabe yung pinagdaanan mo, sis. Parang sabi nung isa namin kasama na may problema din sa asawa. Abay, lumiit ang problema ko nung narinig ko yung problema niya sa asawa niya dati at kung paano napagtagumpayan. Hanggang ngayon po, yung asawa, silang mag-asawa, sila pa rin po. Sila pa rin po ang magkasama. 'Di ba? Nanatili pa rin hanggang ngayon, hanggang na-stroke yung asawa, yung babae nag-aalaga. Pero umokay po yung asawa at bumawi naman po yung asawang lalaki sa asawa niya babae. So yun po. Ang pag-ibig po ng Diyos ang kumumpleto sa atin. And God's faithful love is our glorious victory. Alam niyo po, sa buhay natin dito sa mundo, hindi naman lagi tayong panalo, di ba? Sometimes lalagapak tayo, matitisod tayo, babagsak tayo, di ba? Hindi lahat ng ginagawa natin successful. Minsan kasi nakatingin tayo sa success through material things, di ba? Pero ang totoo po, we are already victorious if you have Jesus in your life. Amen. So kapatid, ano man estado ng buhay natin ngayon, huwag nating i-compare kasi sa iba na bakit sila masaya, bakit sila mayaman, nakapunta sa iba't ibang bansa. Huwag po nating i-compare kasi hindi nyo rin alam ang nasa kalooban niya, kung anong pinagdadaanan niya. Mag-focus tayo sa kung anong binigay na buhay na meron tayo ngayon ng Panginoon, di ba? And hindi naman tayo makontento lang doon. If you think makakabuti sa'yo na mag-strive harder, di ba, for as long as hindi ito ang nagiging idol mo, why not? Na paasensuhin mo ang buhay mo. Sa Romans 8:35 to 37, who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one? Diba, usong-uso hiwalayan. Sa ibang bansa may divorce. Pero sa atin, sino daw ang makakapagpahiwalay sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin? Absolutely no one. Wala. For nothing in the universe has the power to diminish His love toward us. Troubles, pressures, and problems are unable to come between us and heaven's love. What about persecutions, deprivations, dangers, and death threats? No, they are all impotent to hinder omnipotent love. Even though it is written, all day long we face death threats for your sake, God. We are considered to be nothing more than sheep to be slaughtered. Yet even in the midst of all these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. So wala pong makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasi po, even troubles, anumang pagsubok, anumang pressure, anuman ang mga panganib na nakaamba sa atin, hindi po tayo iiwan ng Diyos. Amen. Even the gates of hell shall not prevail. Amen. Even death, hindi po ito, wala na itong sting sa atin. Bakit? Kasi nga ang Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. And again, di ba, ang eternal life nagsisimula hindi pag namatay ka. Nagsisimula kapag nasa iyo na ang Panginoong Jesus, na experience mo na ang eternal life. Amen. So paano pang magkakaroon ng kapangyarihan ang kamatayan sa ating buhay kung ngayon pa lang nararanasan na natin ang eternal life? Eternal, walang katapusan. True eternity yan. Di ba? So ito po yung ating katagumpayan.
tagumpayan. We are more than conquerors, sabi po dyan. Higit pa tayo sa mananagumpay. Bakit? Kasi hindi naman tayo ang lumaban para magtagumpay, pero tayo ngayon ang nakakaranas ng katagumpayan. So Amen. we are more than conquerors because of the love of God. Amen? That is demonstrated through our Lord Jesus Christ. And God's faithful love is lavish upon us through our Lord Jesus Christ. Yung katapatan po ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nakamit natin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan lagi na ipinagkaloob ang pag-ibig ng Diyos sa atin through our Lord Jesus. For God so loved the world, di ba, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak, kaya ang Panginoong Hesus, ang ibinigay niya, sarili niya pong anak, para po tayo ay hindi mapahamak. Yun po, doon po pinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, again, sa Romans 8:38 to 39. So now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's of love. Diba? Meron na tayo ngayong kumpiyansa, meron na tayo ngayong confidence na alam po natin na ang Diyos ay hindi na mawawala ang pag-ibig niya sa atin. I'm convinced that His love will triumph over death. Ito po yung sinasabi ko, na even death hindi na makakapagtagumpay po sa atin. Even life's troubles, even fallen angels or dark rulers in the heaven. Ibig sabihin po, kahit yung mga problema ng buhay, kahit yung mga demonyong nakapaligid sa atin, di ba, ay hindi po magtatagumpay sa ating mga buhay. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Ibig sabihin, yung mga naririnig natin, di ba, sabi nga, malapit ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya yan, yung mga microchips na yan, yung mga nangyayari na ngayon sa paligid natin, malapit na daw po. At kung naririnig natin yan, hindi tayo dapat natatakot. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Diba? Yung pag-ibig niya magpapalakas po sa atin sa mga mangyayari sa hinaharap. Hallelujah. So tayo ay magiging confident anuman ang mangyari. In the future, confident tayo na hindi tayo iiwan, ipababayaan man lamang ng ating Diyos. Amen? Amen. There is no power above us or beneath us, no power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love, which is lavished upon us through our Lord Jesus, the Anointed One. So, ang Panginoong Yesus po, ang siyang ang pagpapakita ng tapat na pag-ibig ng Diyos ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, na ngayon ay nasa atin ang mga buhay, na Amen. ngayon ay siya nang naghahari sa ating mga buhay. Amen? So that's the power of God's faithful love in our life. Diba? So doon lang mga kapatid, and I hope na muli ay na-remind tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, di ba? And I pray na hindi lamang ito tuwing December maaalala na ganito tayo minahal ng Diyos, or tuwing February kapag love month, kundi I pray that we always experience love of God daily. And we Amen. continually fall in love with God daily. Ako nga po, sabi ko nga araw-araw, meron po akong time na nag-iisa ako sa bahay. And talaga minimeditate ko po kung gaano ko minahal ng Diyos. And pagka po yun, nagme-meditate ako ng pag-ibig ng Diyos, nagiging emotional ako. Kasi sino ba naman tao ang magmamahal? Kung ako nga sarili ko minsan parang hindi ko mapaniwalaan, hindi ko matanggap na hindi ko mamahal ng, ay ganun pala ako minsan. Parang nati-turn off ako minsan sa sarili ko. Pero knowing na nagkaroon ako ng revelation na ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig niya sa akin ay hindi nati-turn off. Sobrang encouragement sa akin, sobrang naluluha ako, naiiyak ako na merong isang tao na nagmamahal sa akin. In other words po, ang security po natin ay matatagpuan natin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pag-ibig ng asawa ko, hindi sa pag-ibig ng partner ko, hindi porke wala ng asawa ay para bang nag-iisa na. Diba? You are secured with the love of the Lord. Amen. Amen.
So that's all. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa umagang ito na tunay na, Lord, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang nagbigay pag-asa, kalakasan sa aming lahat, Lord God. Lord, thank you so much for your love. Thank you, Lord God, that your steadfast love endures forever, Father God. Thank you, Lord, na hindi ito natitinag ng mga ginagawa namin, Panginoon. Ng mga hindi namin magagandang nagagawa, hindi all the time napiplease ka namin sa aming mga sinasabi, sa aming ginagawa, nababasa mo yung iniisip namin, nakikita mo ang puso namin, pero true enough, Lord God, hindi po nagpa-fluctuate ang pag-ibig mo. Your love is permanent and your love is forever. So Father God, I thank you, Lord God, that narinig ng mga kapatid ko rito, and that Holy Spirit continue to minister to them as they depart from this place, kung nasaan man sila pumunta mamaya, Panginoon, and in every day of their lives, Lord God, ay maranasan lagi nila ang pag-ibig mo, Father God. And tunay nga po ang pag-ibig mo lamang ang pagbabago sa buhay ng mga tao, Lord God. Yes, Lord. Father God, kung meron man pong mga karamdaman, Lord, ang mga kapatid ko dito na nararanasan sa kanilang katawan, in the name of Jesus, I command that unclean spirit